May bagong atraksyon sa Intramuros na bubuksan sa Miyerkules kasabay po ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Balitang hatid ni Darlene Kay. Isa ang Intramuros sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Linggo-linggo, 50,000 turista ang dumarayo rito para mamasyal at mapa-throwback. At simula June 12 o sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, magkakaroon ng bagong atraksyon dito, ang Centro de Turismo Intramuros na isang interactive museum at tourist center. The intention is to go back to our roots, learn the history of Intramuros. Itinayo ang sentro sa dating San Ignacio Church na nasira noong World War II. Sa guided tour, ikukwento ang kasaysayan ng Maynila. Makikita rin ang mga sinaunang baul at mga antigong relihiyosong imahe. Meron ding mga QR code na pwede mong iscan sa iyong cellphone. Dito makakapanood ka ng mga educational video para matutunan mo yung ibang mga mahahalagang impormasyon habang nililibot mo itong museo. We want it to be an immersive experience for all our visitors. Tampok din ang sculpture ng kilalang artist na si Leroy New, kabilang ang artistic representation ng galyon o barkong ginamit noong unang panahon para sa kalakalan. Suportado ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Centro de Turismo Intramuros na bumisita noong Huwebes. And actually, that's actually a special request also of the First Lady, that she wants Filipino people to have something, a place where it's interactive and something that we can showcase to the world that we have something like this. Libre ito para sa lahat. Simula Miyerkules, bukas itong Centro de Turismo araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Katabi naman ng sentro ang Museo de Intramuros. Malilibot ang bahagi ng isang dating kumbento ng mga Heswita sa halagang 75 pesos. Narito pa ang ilan sa mga orihinal na istruktura gaya ng imbakan at daluyan ng tubig, mga sari-saring artifacts, paintings at koleksyon ng mga santo. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.